Hello sa inyo! Eto nga at gumawa ako nitong napaka-floppy, cheesy na puto. Dito nga ay nagpabili nga ako sa anak ko nitong kalahating kilo ng harina dahil naubusan ito nga ako. Ito ang way ko kung paano magluto nitong napaka-floppy na puto. Nilalagyan ko ito ng Bear Brand powder. Pero pwede naman kahit anong powder milk, pero ito kasi ang type ko. Bali 8 kutsara nga ang nilalagay ko na powder milk sa kalahating kilo ng harina. Tapos syempre maglalagay nga tayo nitong calumet para nga maging maalsa itong ating puto. 3 kutsara din ng calumet, tapos ito namang brown sugar, bali 8 kutsara din ang gagamitin ko dito. Tapos kumukurot-kurot nga ako dito ng asin dahil gusto ko nga na mag-balance yung tamis niya. Tapos naglalagay din ako nitong margarine na tinunaw. Pwede rin naman yung butter. Tapos itong isang lata ng Alaska Evap. Nasa 360 ml nga itong isang lata ng Evap, pero nagkulang nga yan dahil dalawa yung nagamit kong Evap dito sa kalahating kilo ng harina. And then halu-haluin lang natin ito para nga maghalo-halo lahat ng mixture dito. By the way, naglalagay ako ng melted margarine para nga hindi siya dumikit mamaya sa molder niya kapag tatanggalin na. Anyways, brown sugar yung ginamit ko kaya ganito nga yung kulay ng puto namin. Ito lang kasi yung available dito sa bahay. Tapos nga, nag-add nga ulit ako nitong Alaska Evaporada dahil kanina nga nagkulang nga yung gatas. So ayan nga, nilagay ko na itong gatas tapos hinalo-halo ko lang ito hanggang sa ma-achieve ko nga yung texture na gusto ko. At ito na nga yung texture na gusto ko. Perfect na nga kapag ganito na nga yung texture ng harina ninyo. Tapos ayan nga, sinala ko na nga lang ito para nga masigurado ko na wala nang buo-buong harina so, dito. So ayan na nga, 'di ba? Kaya kailangan talaga sinasala natin para makita nga natin na meron pa nga buo-buo talaga dito na harina. Pangit kasi ang kalalabasan niyan kapag hindi nyo nga sinala ito. Anyways, after ko nga nitong masala ay inilagay ko na nga isa-isa sa molder niya. Ipatong na natin itong steamer. Tapos takpan natin ng ganito. Nilagyan ko siya ng tela para maganda talaga yung pagka-steam niya. Dapat dito, bago nyo ipatong ang steamer, ay kumukulong na talaga yung tubig. Medyo malakas din yung apoy na ginamit ko dito kasi ganun ako gumawa ng puto. After 10 minutes nga, binalikan ko at ito na nga ang itsura niya. Medyo nasobrahan na nga sa steam kaya ito nga, nagputukan na nga talaga itong puto. To be exact nga, dapat 8 minutes lang bago nyo ulit balikan. Ito ang ating gawang puto. O diba? Sobrang ganda. As in, sobrang fluffy. Sobrang fluffy nga guys. Oh. Diba? Napakaganda. Ito nga talaga ang puto na gusto ko, yung ganito ka-fluffy. Alam nyo bang hindi na ako gumamit ng itlog dito, pero ito napakasarap pa rin at napaka-creamy nga nitong puto cheese na nagawa ko. Mahirapang tanggalin talaga siya. Napakaganda. Perfect na perfect. Ito nga ang sinasabi ko na kailangan nga nating maglagay ng melted butter or melted margarine para nga ganito ka-smooth lang siya tanggalin sa kanyang molder. Pero kung wala nga kayong available na margarine or butter, pwede rin naman ang cooking oil lang. Ito na yung puto na ginawa ko. Grabe ang sarap. Tamang-tama lang talaga yung tamis niya. O, diba? Sobrang fluffy. At least meron na tayong puto, may pang merienda na. Ang sarap. Sarap na. Balik ka. Balik ka. Fluffy. Hindi pa nga nasusubo. Sarap na agad. Fluffy oh. Pwedeng pang negosyo, pwede sa lahat ng okasyon. Anyways, ito na ang aking nagawang puto na walang itlog pero napaka-floppy at napaka-creamy niya. Sa kalahating kilo nga nakagawa ako ng 27 pieces na puto. O diba, meron ng pang merienda, may pang almusal pa. Hanggang dito na lang ulit. See you next time. Bye-bye!